Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang puso ay malapit sa pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naisip niyo na po ba kung bakit ang isang bagay na kasing sustansya ng prutas ay maaaring maging dahilan ng pagkaputol ng inyong tulog gabi-gabi? Kumain kayo ng magaan na hapunan, marahil isang hiwa ng dalandan o ilang matatamis na ubas. Ngunit heto pa rin kayo at nagigising ng alauna ng madaling araw at muli ng 3:00 kinakapa ang daan papuntang banyo sa dilim. Pagod ang katawan sa umaga, nangihina ang mga binti, malabo ang isip, at kahit ang paborito ninyong mainit na kape ay parang nawalan na ng dating sarap. Ngunit heto po ang magandang balita. May ilang prutas, kapag kinain sa maling oras, na tahimik na ginagambala ang inyong pantog. At ngayon, dahan-dahan nating aalamin ang 7 prutas na dapat iwasan pagkatapos ng igit-trinto ng gabi upang mas maging mahimbing ang inyong tulog at mas sariwa ang pakiramdam sa paggising. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan po kayo nanonood at anong oras na po riyan. Pakishare naman po sa comments. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay mahalaga para sa akin. At kung sa tingin niyo ay makakatulong ang video na ito, isaalang-alang po sanang mag-subscribe para hindi niyo makaligtaan ang mga ganitong pag-uusap na puno ng pag-aaruga. Pagdating ng edad 60, maraming nakatatanda ang nagsisimulang makapansin ng isang tahimik, ngunit nakakabahalang pangyayari. Humihiga sila para matulog, ngunit paulit-ulit na nagigising para lamang umihi. Hindi ito palaging dahil sa isang sakit. Sa maraming kaso, konektado ito sa mga pinagdadaanan ng katawan habang tumatanda. Kasi po, pagkatapos ng 60, ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Ang mga kalamnan sa paligid nito ay hindi na kasing lakas ng dati at ang mga ugat na kumokontrol dito ay nagiging mas alerto. Kahit kaunting ihilang, mga 120 o 150 mmHg ay sapat na para magpadala ng malakas na senyales sa utak na nagsasabing, gumising ka na. Dito na po pumapasok ang papel ng prutas. Maraming prutas na kinakain natin sa gabi, tulad ng dalandan, pinya, ubas, o kahit malamig na pakwan ay mataas sa asido, asukal, at tubig. Ang mga katangiang ito ay hindi naman masama. Ngunit kapag kinain pagkatapos ng 7 ng gabi, lalo na kung mas mabagal na ang sistema ng panunaw, nagsisimula silang mag-iba ng epekto. Bumabagal ang panunaw sa gabi, kaya ang mga prutas ay mas matagal na nananatili sa tiyan, at ang ilan ay nagsisimulang marahang mag-ferment o umasim. Lumilikha ito ng sobrang hangin at paglaki ng tiyan, bloating, na nagbibigay ng bahagyang presyon sa pantog. Dahil dito, mas nahihirapan ang katawan na pigilan ang ihi sa buong gabi. Mayroon din pong natural na hormone na tinatawag na vasopressin sa gabi. Tinutulungan nito ang mga bato, kidneys, napabagalin ang paggawa ng ihi. Ngunit kung ang katawan ay sobra sa likido o naiinitan, bumababa ang antas ng vasopressin na nangangahulugang tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng mga bato at patuloy na napupuno ang pantog. Kaya ano po ang solusyon? Hindi ito ang tuluyang pag-iwas sa prutas, kundi ang pagpili ng tamang prutas sa tamang oras. Para sa mga nakatatanda, kahit isang maliit na pagbabago tulad ng paglipat ng oras ng pagkain ng prutas sa hapon ay maaaring magbalik ng mahimbing na tulog at malinaw na isip sa umaga. Unang bahagi, dalandan at pongkan, isang nakagiginhawang ugali na maaaring nagnanakaw ng iyong tulog. Sa maraming tahanang Pilipino, payapa ang mga gabi. Pagkatapos ng hapunan,
Isang baso ng katas ng dalandan o ilang hiwa ng pongkan ang madalas na tila perpektong panghimagas. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa bitamina C at matagal nang pinaniniwalaang nakakatulong sa panunaw at nagpapalakas ng resistensya. Ngunit, para sa mga higit 60 anyos, ang tila magaan at malusog na ugaling ito ay maaaring tahimik na gumagambala sa inyong gabi. Parehong naglalaman ng citric acid ang dalandan at pongkan. Sa araw, kaya itong pamahalaan ng inyong katawan. Ngunit paglubog ng araw, kapag bumabagal na ang panunaw at nagiging mas sensitibo ang pantog, ang asidong ito ay nagsisimulang mang-irita sa dingding ng pantog. Ang iritasyong ito ay nagpapadala ng maagang senyales sa utak kahit hindi pa puno ang pantog. At iyan po ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising ng 1:00 o 3:00 ng madaling araw. Hindi dahil puno ang kanilang pantog, kundi dahil nakakaramdam ito ng discomfort. Minsan ay naikwento sa akin ng isang retiradong guro mula sa Cebu, si Mang Jose, kung paanong ang kanyang panggabing orange juice ay nagpapadama sa kanya ng ginhawa at pagre-relax. Ngunit gabi-gabi, 2 beses siyang nagigising, palagi sa parehong oras. Nang sinimulan niyang inumin ito sa tanghalian, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi pala katandaan, sabi niya, maling timing lang pala. Malinaw ang mensahe, mabuti ang mga citrus na prutas, ngunit sa tamang oras lamang. Pagkatapos ng dumay sira ng hapon, iwasan na po ang mga ito. Hayaan ninyong maging kalmado ang inyong pantog. Pumili ng mas malambot na prutas tulad ng saging o papaya kung gusto ninyo ng matamis sa gabi. Dahil kahit ang pinakamasustansyang prutas, kapag kinain sa maling oras, ay maaaring maging tahimik na magnanakaw ng inyong pahinga. At para sa mga nakatatanda, ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho. Ito ay pundasyon para sa kalmado, masigla, at marangal na pamumuhay sa araw-araw. Ikalawang bahagi, pinya isang matamis na lunas na maaaring sanhi ng hindi mapakaling gabi. Sa mga kusinang Pilipino, ang pinya ay madalas na itinuturing na gamot. Ito ay matamis, makatas, at nakakatulong sa panunaw, lalo na pagkatapos ng mabigat na pagkain. Maraming nakatatanda ang kumakain nito sa gabi upang maibsan ang hirap sa pagdumi. Ngunit may isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatanda. Naglalaman ang pinya ng bromelain, isang natural na enzyme na nagpapabilis ng panunaw sa pamamagitan ng pag-activate sa paggalaw ng bituka. Sa araw, ito ay nakakatulong. Ngunit paglubog ng araw, kapag gusto ng magpahinga ng inyong katawan, ang stimulation na ito ay maaaring makagambala sa inyong sistema. Nagsisimulang gumalaw ang inyong tiyan, nagigising ang inyong mga bituka, at tumitindi ang presyon malapit sa pantog. Para sa mga nakatatanda, kahit kaunting dagdag na presyon sa ibabang bahagi ng tiyan ay maaaring magpadala ng malakas na senyales sa utak na humahantong sa maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Isang lola mula sa Davao, si Aling Remedios, ay may ganitong ugali, pinya tuwing 8:00 ng gabi, araw-araw. Ngunit palagi siyang nagigising sa hating gabi at muli bago mag-umaga. Nang ilipat niya ang pagkain ng pinya sa hapon at kumain ng mas magaan na hapunan, nagbago ang kanyang pagtulog. Natutulog ako na parang noong 40s pa lang ako, sabi niya sa akin. Hindi pala ang prutas ang problema. Ang timing pala, pagkatapos ng 7:00 ng gabi, ang inyong apoy ng panunaw, digestive fire, ay humihina. Ang pagkain ng prutas na nagpapasigla ng panunanaw sa oras na ito
ay lumilikha ng hangin, bloating, at kalituhan sa pantog, at ang gambalang iyon ay nagnanakaw ng inyong tulog at kapayapaan. Kaya kumain po kayo ng pinya, ngunit kainin ito kapag handa ang inyong katawan, mas mabuti bago magtanghali o bilang merienda sa umaga. Hayaan ninyong maging banayad ang inyong hapunan at tahimik ang inyong gabi. Dahil ang isang payapang gabi ay madalas na hindi nagsisimula sa isang tableta, kundi sa isang mas matalinong pagpili sa kusina. Ikatlong bahagi, ubas isang maliit na prutas na may nakakagulat na malaking epekto sa pagtulog. Sa maraming sambayanang Pilipino, ang isang mangkok ng sariwang ubas ay madalas na itinuturing na perpektong panggabing merienda. Ito ay matamis, makatas, at magaan. Ang mga nakatatanda ay lalo itong gusto kapag malamig sa paniniwalang nakakatulong ito sa panunaw at nagpapababa ng init ng katawan. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, kahit nakasing liit ng isang dakot na ubas, ay maaaring magsimulang magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa katawan, lalo na kapag kinain pagkatapos ng hapunan. Ang ubas ay naglalaman ng natural na asukal na mabilis na nagpe-ferment sa bituka, lalo na kapag bumabagal ang panunaw sa gabi. Ang banayad na fermentation na ito ay lumilikha ng hangin, bloating, at pakiramdam ng kabigatan sa ibabang bahagi ng tiyan. Para sa mga nakatatanda na mas mabagal na ang paggana ng bituka, ang dagdag na aktibidad na ito ay lumilikha ng chain reaction. Ang bloating na iyon ay nagsisimulang magbigay ng bahagyang presyon sa pantog. Normal lang, sapat na malakas ang pantog para balewalain ang ganitong presyon. Ngunit pagkatapos ng 6-2, ang mga kalamnan ng pantog ay mas mahina at ang mga ugat ay mas sensitibo. Ang resulta, nagsisimula kang magising ng 1 beses, 2 beses, kahit 3 beses sa gabi. Hindi dahil puno ang pantog, kundi dahil ito ay nakakaramdam ng discomfort. May isang retiradong postmaster sa Iloilo, si Lolo Cardo, na minsang nagbahagi sa akin kung gaano niya kamahal ang itim na ubas sa gabi. Naging ugali niya ito tuwing tag-araw. Ngunit dahan-dahan napansin niya na halos gabi-gabi ay napuputol ang kanyang tulog. Nagigising siya bandang hating gabi na may pakiramdam na puno ang tiyan at agarang pangangailangang pumunta sa banyo. Minsan, kahit pagkatapos umihi, hindi na siya agad makabalik sa tulog. Nang masuri namin ng mabuti, napagtanto naming ang ubas ang tahimik na salarin. Malusog ito, oo, ngunit hindi sa tamang oras. At para sa isang nasa 70s na, kahit isang maliit na issue sa panunaw ay maaaring maging panggabing abala. Isa pang salik ay ang balat ng ubas. Habang madali itong natutunaw ng mga bata, maaaring mahirapan ang mga matatanda na durugin ito. Ang balat ng ubas ay naglalaman ng fiber na maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit kung sapat lang ang lakas ng katawan para dito. Sa pagtanda, ang fiber ay maaaring lalo pang magpabagal sa panunaw na nagpapalala sa problema. Kaya ano ang solusyon? Kung mahilig kayo sa ubas, hindi kailangang tuluyang itigil ito, ngunit mangyaring isaalang-alang ang pagkain nito bago magpambalas ng hapon kapag aktibo pa ang inyong apoy sa panunaw. Gayon din, kung madali kayong ma-bloat, maaari ninyong balatan ito at kainin sa room temperature, hindi direkta mula sa ref. At iwasang ihalo ito sa gatas o mga produktong gawa sa gatas, na maaaring lalo pang magpataas ng fermentation sa bituka. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang maliit na pagbabagong ito, masisiyahan kayo sa inyong paboritong prutas at mapoprotektahan pa rin ang inyong pahinga sa gabi. Dahil sa edad na ito,
ang inyong pagtulog ay kasing halaga ng inyong pagkain. Ika-4 na bahagi. Pinaghalong citrus juices, isang makulay na timpla na maaaring nakakalito sa iyong pantog. Sa mga modernong kusinang Pilipino na may malasakit sa kalusugan, maraming nakatatanda ang nahilig sa pag-inom ng sariwang fruit juice sa gabi. Ang isang baso ng pinaghalong citrus, marahil dalandan, lemon, at kahit kiwi, ay tila magaan, makulay, at masustansya. Pinaniniwalaan nitong nag-aalis ng toxins, nagpapalamig ng katawan, at nagpapabuti ng panunaw. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ang panggabing ritual na ito ay maaaring dahan-dahang gumagambala sa inyong pagtulog? Ang bawat citrus na prutas, kung iinumin ng katamtaman at sa tamang oras, ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ngunit kapag pinagsama-sama ninyo ang maraming maasim na prutas, lalo na pagkatapos lumubog ang araw, pinapababa nito ng husto ang pH ng inyong ihi. Sa madaling salita, ang ihi ay nagiging mas maasim kaysa karaniwan, at ang kaasiman na iyon ay nakakaapekto sa inyong pantog ng higit sa inaasahan ninyo. Sa ating pagtanda, ang dingding ng pantog ay nagiging mas delikado. Kapag dumadaloy dito ang maasim na ihi, ang mga ugat sa paligid ng pantog ay nagsisimulang umikli. Ang pag-ikli na ito ay ginagaya ang pakiramdam ng pagkaapurahan na nagpapadala ng senyales sa utak na oras na para umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Naaalala ko ang isang lola mula sa Pampanga, si Lola Fee, na naghahanda ng citrus smoothie tuwing gabi. Mayroon itong dalandan, pongkan, isang patak ng lemon, at kung minsan ay hilaw na mangga. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa kanyang panunaw at nakokontrol ang kanyang blood sugar. Ngunit napansin din niyang nagigising siya ng 2 hanggang 3 beses gabi-gabi. Minsan, bago pa maghating gabi, nang ilipat namin ang oras ng kanyang juice mula 8 na huwas ng gabi patungong tanghalian, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sa loob ng 4 na araw, nagsimula siyang matulog ng 5 oras ng diretso. Pagkatapos ng 2 linggo, 1 beses na lang siyang nagigising sa gabi at malapit na sa pagsikat ng araw. Kaya bakit napakahalaga ng timing? Dahil wala pong pakialam ang inyong pantog kung gaano kasustansya ang prutas. Nagre-react lang ito sa kung ano ang nararamdaman nito. At sa gabi, kapag ang inyong katawan ay nasa rest mode, kahit ang bahagyang kaasiman ay maaaring maramdaman bilang discomfort. Gayun din, ang mga citrus juice, kapag pinaghalo, ay lumilikha ng konsentradong timpla ng mga asukal at asido ng prutas. Maaaring gumana ito para sa mga kabataan na may mabilis na metabolismo. Ngunit para sa mga senior, naglalagay ito ng dagdag na trabaho sa mga bato at pantog sa maling oras. Kung mahilig po kayo sa citrus juice, mangyaring ipagpatuloy ito, ngunit gawin itong bahagi ng inyong almusal o tanghalian. Bigyan ang inyong katawan ng sapat na oras upang matunaw, maproseso, at maging stable bago matulog. At pinakamahalaga, huwag maghalo ng masyadong maraming prutas. Bawat prutas ay may sariling katangian. At kapag pinagsama ng walang pag-iingat, maaaring mag-away sila sa loob ng inyong digestive system. Lalo na para sa mga higit siksit, ang pagiging simple ay madalas na siyang pinakamahusay na gamot. Kaya tandaan, minsan ang tila sariwa at magaan ay maaaring tahimik na gumambala sa inyong kapayapaan. Sa yugtong ito ng buhay, ang kapayapaan ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang biolohikal na pangangailangan. Kailangan ng inyong katawan ng pahinga. Kailangan ng inyong pantog ng katahimikan.
at karapat-dapat ang inyong isip sa malalim at walang patid na pagtulog. Piliin ang inyong mga prutas ng may pag-iingat. Piliin ang inyong timing ng may karunungan at maaaring matuklasan ninyo na ang daan tungo sa mas mahimbing na pagtulog ay hindi nagsisimula sa botika. Nagsisimula ito sa inyong kusina, ikalimang bahagi. Pakwan isang pampalamig na kasiyahan na maaaring pumupuno sa iyong pantog sa maling oras. Tuwing tag-init sa Pilipinas, iilan lang ang bagay na nagdudulot ng labis na kagalakan tulad ng isang hiwa ng malamig na pakwan. Ito ay magaan, matamis, at nakaka-hydrate lalo na pagkatapos ng hapunan. Maraming nakatatanda ang naniniwalang nakakatulong ito sa panunaw at pinipigilan ang init sa katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 16, kahit ang malusog na prutas na ito ay maaaring tahimik na gumambala sa inyong pagtulog kung kakainin sa maling oras. Ang pakwan ay binubuo ng mahigit 90% na tubig. Naglalaman din ito ng lycopene, isang compound na mabuti para sa kalusugan ng prostate. Ngunit ang sobrang likido sa gabi, lalo na pagkatapos ng 6 moles ng gabi, ay maaaring humantong sa mga problema sa gabi. Sa gabi kasi, natural na bumabagal ang paggana ng bato upang payagan ang mahimbing na pagtulog. Ngunit kapag kumain kayo ng prutas na mataas sa tubig tulad ng pakwan, pagkatapos lumubog ang araw, binabaha nito ang pantog sa oras na sinusubukan ng katawan na magpahinga. Para sa mga nakatatanda na may mas mahinang kalamnan sa pantog at mas sensitibong mga ugat, lumilikha ito ng pagkaapurahan kahit nakalahati pa lang ang laman ng pantog. Maraming senior ang nagigising ng 1:00 o 3:00 ng madaling araw, hindi dahil sa sobrang pag-inom, kundi dahil hindi kayang pigilan ng kanilang katawan ang sobrang likido. Isang retiradong opisyal mula sa Baguio, si Mang Cesar, ang nagsabi sa akin na kumakain siya ng pakwan tuwing gabi pagkatapos ng hapunan. Ngunit ang kanyang mga gabi ay laging napuputol. Nang ilipat niya ito sa tanghalian, nagsimula siyang matulog ng payapa muli sa loob ng 1 linggo. Ang solusyon ay simple. Hindi ang pakwan ang problema. Ang timing ang problema. Kainin ito bago magduwag stilian ng hapon kapag aktibo pa ang inyong mga bato at panunaw. Kainin ito ng walang halo sa room temperature at iwasang ihalo sa gatas o mga produktong gawa sa gatas. Dahil minsan, ang sikreto sa mahimbing na pagtulog ay hindi matatagpuan sa mga tableta o lunas, kundi sa isang tahimik na pagbabago sa timing at kamalayan mula mismo sa inyong kusina. Ika-6 na bahagi, hilaw na kamatis, isang karaniwang sangkap sa salad na maaaring nanggugulo sa iyong gabi. Sa bawat tahanang Pilipino, ang abang kamatis ay isang pang-araw-araw na bisita. Ginagamit sa ginisa, sausawan, at kung minsan ay inihahain ng hilaw sa mga salad. Maraming nakatatanda ang kumakain ng mga hiwa ng hilaw na kamatis sa gabi sa paniniwalang ito ay magaan, pampalamig, at mabuti para sa panunaw. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga senior ay naglalaman ang hilaw na kamatis ng oxalic acid. Bagamat hindi mapanganib sa maliliit na halaga, ang compound na ito ay maaaring bahagyang makairita sa dingding ng pantog, lalo na sa mga matatanda na sensitibo na ang urinary tract. Maaaring hindi masakit ang iritasyon, ngunit lumilikha ito ng maling pagkaapurahan. Nagpapadala ng senyales ang pantog sa utak kahit na halos wala pa itong laman. Ito ay humahantong sa madalas na paggising sa gabi, hindi dahil sa isang punong pantog, kundi dahil ang pantog ay nakakaramdam ng paggagambala. Sa paglipas ng panahon,
Nakakaapekto ito sa inyong mood, kumpiyansa, at pangkalahatang kalidad ng pagtulog. Isang lola mula sa Bacolod, si Nanay Lydia, ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa akin. Gabi-gabi ay kumakain siya ng salad na may hilaw na kamatis at pipino, ngunit nagigising siya ng 2 o 3 beses para umihi. Matapos lumipat sa mga lutong gulay sa hapunan at gamitin lamang ang kamatis sa kanyang ulam, nagsimula siyang matulog ng mas mahimbing. Isang beses na lang akong nagigising bago sumikat ang araw, sabi niya nang may ginhawa. Ang pagluluto kasi ay sumisira sa oxalic acid at ginagawang mas banayad ang kamatis para sa pantog. Kaya sa halip ng mga hilaw na hiwa, isama ang kamatis sa inyong sabaw, ulam o ginisa. Makukuha niyo pa rin ang mga sustansya at lasa nito nang hindi ginagambala ang inyong gabi. Sa edad na ito, ang tulog ay kasing halaga ng ginto at ang maliliit na gawi sa pagkain ay maaaring tahimik na magpasya kung gigising kang nagpahinga o hindi mapakali. Ingatan po ang paggamit ng kamatis at hayaang bumalik sa kapayapaan ang inyong mga gabi. Ikapitong bahagi, kiwi at pinaghalong citrus, isang makulay na baso na maaaring tahimik na sumira sa iyong payapang pagtulog. Sa maraming modernong tahanang Pilipino, lalo na sa mga senior na may malasakit sa kalusugan, mayroong lumalagong pagkahilig sa makukulay na smoothie. Ang pinaghalong kiwi, lemon at dalandan sa isang malamig na baso ay tila isang matalinong pagpili. Mukha itong magaan, maasim-asim ang lasa, at nagbibigay ng impresyon na puno ng bitamina. Marami ang naniniwala na nakakatulong ito sa panunaw, pagkontrol ng timbang at resistensya, lalo na bago matulog. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, hindi na pareho ang reaksyon ng katawan sa mga pagkain. Ang tila magaan sa dila ay maaaring hindi magaan para sa inyong pantog. Ang kiwi at mga citrus na prutas tulad ng lemon at dalandan ay pawang mayaman sa bitamina C. Ang nutrient na ito ay mahalaga para sa inyong kalusugan. Ngunit kapag kinonsumo sa mataas na halaga, lalo na kung magkakasama, maaari itong magsilbing banayad na diuretic. Ang diuretic ay isang bagay na humihikayat sa inyong katawan na gumawa ng mas maraming ihi. Ito ay mabuti sa araw kapag kayo ay aktibo, naglalakad, o nagtatrabaho sa hardin. Ngunit sa gabi, kung kailan dapat magpahinga ang inyong katawan, ang dagdag na pagnanais na umihi ay nagiging isang abala. Ang pantog ay nagiging mas aktibo at ang pagtulog ay nagiging mas mababaw. Isang mag-asawang senior mula sa Cagayan de Oro, sina Lolo at Lola Reyes, ang nagbahagi sa akin kung paano nila kinagiliwan ang isang kiwi orange smoothie tuwing gabi. Ngunit dahan-dahan, pareho silang nagsimulang magising bandang 2 ni kasama ng madaling araw, hindi mapakali at pagod. Nang ilipat nila ang smoothie na iyon sa tanghalian at iwasan ang paghahalo ng prutas sa gabi, nagsimula silang matulog ng payapa muli. Ang aral dito ay simple. Hindi ang kiwi at citrus ang problema. Ito ay ang timing at ang paghahalo na nakakalito sa pantog. Pagkatapos ng exam inawurlay ng gabi, hayaan ninyong maging simple, banayad, at isahan ang inyong mga prutas. Iwasan ang pagsasama-sama ng maasim at matamis, malamig at may fiber. At hayaan ang inyong pantog na magkaroon ng katahimikang kailangan nito. Dahil ang mahimbing na pagtulog ay hindi lamang tanda ng kalusugan, ito ang pundasyon ng isang payapa at malayang buhay pagkatapos ng 60. Pagkatapos ng 60, nagsisimulang magsalita ang katawan sa mas tahimik na paraan. Ang isang prutas na dating magaan sa pakiramdam noong 20s ninyo
ay maaaring magdulot na ngayon ng pagkabalisa kung kukunin sa maling oras. Hindi ito dahil nagbago ang prutas, kundi dahil ang inyong apoy sa panunaw, ang pagiging sensitibo ng inyong pantog at ang inyong sleep cycle ay naging mas delikado sa pagtanda. Ang mga prutas na may mataas na water content tulad ng pakwan o dalandan ay pinakamainam na kainin bago magpat na buko ng hapon kapag aktibo pa ang inyong mga bato at gumagalaw pa ang inyong katawan. Ang pagkain sa mga ito ng huli na ay maaaring magdagdag ng sobrang likido sa pantog sa panahong naghahanda na ang inyong sistema para magpahinga. Sa kabilang banda, ang mga banayad na prutas tulad ng saging o papaya ay maaaring kainin sa maagang gabi, ngunit mas mainam bago mag-7 ng gabi upang magkaroon ng oras ang katawan na matunaw ito bago matulog. Laging maglaan ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos ng isang buong pagkain bago kumain ng prutas. Ang direktang paghahalo ng prutas sa kanin at ulam ay maaaring lumikha ng bloating at indigestion, lalo na kapag mas mabagal ang katawan sa gabi. Iwasan ang pagsasama ng prutas sa gatas, lalo na sa gabi, dahil maaaring magdulot ito ng kabigatan at pagkagambala sa pagtulog. Isang simpleng ugali tulad ng pagkain ng prutas sa tamang oras ay maaaring magpabuti ng kalidad ng inyong pagtulog, magbawas ng panggabing pag-ihi, at suportahan pa ang mas mahusay na memorya at kontrol sa presyon ng dugo. Dahil sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami. Ito ay nagmumula sa paggawa ng maliliit na bagay sa tamang oras at may tamang kamalayan. Lumikha ng isang ritmo na mapagkakatiwalaan ng inyong katawan at gagantimpalaan ka nito ng enerhiya, kalmado, at isang payapang pagtulog sa gabi. Tulad noong mga araw na mas simple ang buhay at ang inyong katawan ang inyong pinakatahimik na kasama. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong tahimik na magtiis sa mga gabing walang tulog at walang katapusang pagpunta sa banyo. Ang inyong katawan, kahit na pagkatapos ng 6 o 7 taon ng tapat na paglilingkod, ay mayroon pa ring kapangyarihang maghilom kung matututo lamang tayong makinig dito ng may pag-iingat at kabaitan. Ang panggabing pag-ihi ay hindi palaging isang sakit. Kadalasan, ito ay resulta lamang ng maliliit na gawi, pagkain ng maling prutas sa maling oras, pag-inom ng medyo huli na, o paghawak ng hindi kinakailangang tensyon sa katawan. At tulad ng dahan-dahang nabuo ang mga gawi na ito, maaari rin silang dahan-dahang baguhin ng may kamalayan at walang takot. Hindi ninyo kailangan ng gamot upang simulan ang paglalakbay na ito. Kailangan ninyo lamang ng isang maliit na desisyon tulad ng pag-aayos ng oras ng inyong hapunan o pagpili ng mas malambot na prutas bago lumubog ang araw. Subukan ninyo ang mga pagbabagong ito sa loob lamang ng 3 araw. Panoorin kung paano nagsisimulang bumalik ang inyong pagtulog, kung paano gumagaan ang inyong umaga, at kung paano gumaganda ang inyong kalooban dahil sa pahinga. Ang aral po dito ay napakahalaga. Ang bawat mahimbing na gabi ay hindi nagsisimula sa inyong silid tulugan, kundi sa mga tahimik na pagpiling ginagawa sa inyong hapagkainan. Kung mayroong bahagi sa bidyong ito na nakaantig sa inyong puso o nagpaalala sa inyo ng sarili ninyong karanasan, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pakitype lang po ang salitang pag-asa sa mga komento at ipaalam sa akin na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ito sa isang taong mahal ninyo. Marahil isang kaibigan,
isang kapatid, o ang inyong kabiyak, isang taong karapat-dapat din sa mas mahimbing na pagtulog. I-click na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga payong pangkalusugan natin. Naway maging payapa ang inyong mga gabi tulad ng simoy ng hangin sa inyong bakuran, at naway magpahinga ang inyong katawan na parang isang templo, kalmado, ligtas, at puno ng tahimik na lakas.